Gagawa ang Diyos ng daan sa buhay ko. Pagkilos niya'y mahiwaga, sa'kin may layunin siya. Siyang aking gabay, ang kasama't karamay. Pag-ibig niya'y kalakasan, bawat araw man, siya'y aking gabay. Father God, marami pong salamat sa umagang ito na kami ay mag-uumpisa na mag-devotion, Panginoon, sa umagang ito at patuloy na ang iyong pangalan ay mapapurihan namin. Bigyan po kami ng karunungan at patuloy na maipamalita namin ang iyong salita. Maraming pong salamat sa iyo pong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw sa bawat isa na nakikinig po sa inyong tahanan. Ngayong umagang ito ay mag-umpisa po tayo na magkaroon po ng devotion sa umaga. At ngayon pong umagang ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol sa From Thy Womb. Mula doon sa sinapupunan ng ating ina. Ngayon pong panahong ito ay sineselebrate ang Mother's Day. Po, mga nakaraang linggo, may mga nag-celebrate na po. At ngayong buwan na ito ay kinikilala ang mga nanay, mga pambihirang nanay. Ayan. At napakahalaga ng kanilang ginagawa para sa atin. Ayan. So, From Thy Womb. So, ang sinapupunan ng ating nanay ay sabi nga ito ay napakahalaga kasi ito ang pinagmumulan ng buhay. So, ang womb, ito po yung sinapupunan ng isang ina. Ito po ay kilala rin bilang tinatawag nilang matres, ay isang mahalagang bahagi ng reproductive system ng isang babae. It is a hollow muscular space where a fertilized egg implants, grow, and develop into a fetus during pregnancy. Ayan. So, napakahalaga, saan po ba tayo nagmula? Ayan, kaya napakahalaga po ng nanay, At sabi nga sa banal na kasulatan, ano po ba sinasabi sa banal na kasulatan patungkol po sa mother's womb? Ayan. Sa aklat po ng Jeremiah 1 verse 5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So, dito ay sinasabihan ay walang iba kundi si Jeremias, si Jeremiah. At ang sabi po niya ay wala pa raw siya doon sa bahay bata na kanyang ina ay alam na ng Diyos na siya ay hihirangin bilang prophet. Ayan. Sa aklat ng Psalms 139 verse 13, ano mang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Si Haring David naman po ang nagsasalita dito na pinapakita niya na ang Diyos ang lumikha sa kanya noong siya po ay nasa sinapupunan pa lamang. So, napakahalaga po nung buhay dun po sa sinapupunan ng isang ina. Ayan. Sa aklat ng Psalms 127 verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak. Ang ganitong supling, ito'y pagpapalang mayroong ganap. Ayan. Sabi ng Psalms 127 verse 3, ito daw ay kaloob, isang gift sa atin. Ayan. Kaya kapag silang ng isang bata, isang regalo
Kakalungkot may mga nanay na inaabot kanilang mga anak. Pero hindi po yan. Ano po. Ito po ay isang blessing, mga kapatid. Ayan. So sa aklat ng Job chapter 31 verse 15, pagkat ang Diyos nasa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. So sabi ni Job ay ako'y kinreate ng Diyos. At tayo po ay galing dun sa sinapupunan ng ating mga ina. Isa pong gawa, isang miracle na gawa ng Diyos, kung paano po na tayo ay nabuo doon po sa sinapupunan ng ating ina. Ayan. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. Alam po ba nyo na ang isang ina ay napakaraming pinagdadaanan pagdating po doon sa kanilang doon sa pagbubuntis, doon po sa panganak. Meron pong tinatawag na battles of the womb. Ano po? So ito po yung mga pinagdadaanan ng mga babae na kung saan hindi napakadali sa kanila yung dumaan doon sa punto ng paghihirap bago po sila magkaroon ng baby. Ano po ba yung tatlong tinatawag na battles of the womb? Number 1 ay yung tinatawag na barrenness. Ayan. So, barrenness sa Tagalog ay yung pagkabaog. Alam po ba nyo sa isang ikinakasal, yung babae doon, na ikinasal, yan po, yung iba ay nag-iisip po yan. At yung iba nagpipray na rin na, Lord, pagkalooban mo po kami ng anak. Sa Bible po kasi marami pong mga karanasan na hindi lahat po ng dalaga o papunta dun sa pagkaina nang sila'y naging ina ay nag-deliver ng sanggol. Marami po dun ang nagkaroon ng tinatawag na barrenness o yung hindi po, wala silang kakayahan na magsilang kasi sarado po yung kanilang bahay bata. Ayan. Sa Bible po, di ba yung asawa ni Abraham na si Sarah, hindi po siya nagkaanak. So, meron pa rin po si Raquel. Ayan. Na asawa ni Jacob ay nahihirapan din pagdating dun sa ganon, sarado din yung kanyang bahay bata. So, number 1 na battle ng mga babae, yung tinatawag po na barrenness. So, ito po nga ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan ng magkaanak dahil sa medical o sa psychology na issue. Ayan. So, pag wala pong anak, di ba, ito ay isang kanungkutan ng mag-asawa. At ito po ay minsan na pinanggagalingan ng init ng ulo, ng away. Ayan. At yung iba gusto na maghiwalay dahil wala nga pong baby. So, si lalaki ay umaalis at naghahanap ng iba dahil nga po doon sa hindi nabiyayaan ng pagkakataon na magbuntis yung kanyang asawa. So, number 1 ng battles of the womb ay yung barrenness. Ayan. So, pangalawa ay yung tinatawag po na gestation. So, ito po naman po yung tinatawag sa Tagalog na pagbubuntis. Ang isang babae, kapag siya po ay nagdalang tao na, naalaman niya na siya po ay buntis, papasok na doon yung mga, di ba, yung mga sineseminar yan. At malalaman po nila na yung gestation ay tumatagal ng 40 weeks o yung 9 months bago ma-deliver yung sanggol. Ito po ay critical na panahon ng paglaki at pag-unlad ng isang baby. At ito po ay dapat alagaan. Yan. So marami po tayo nakikita sa paligid na bukas naman yung bahay bata. Ang problema po ay nalalaglag. Minsan ay days lang o kaya isang buwan. Nahuhulog. Kaya yung iba hindi na po pinagtatrabaho. Ayan. So,
Yung iba naman do'n sa kanilang pagbubuntis, 'di ba, hirap na hirap, minsan dumadaing yung kanilang tiyan, 'di ba? Bawal yung mga soft drinks, kapag kulang ang buwan tapos ay biglang naisilang agad, ay yung iba ay nailagay sa incubator na 'yan. So, 'yan po yung mga nararanasan ng mga babae na tinatawag na battles of the womb. At, yung pangatlo po ay yung tinatawag na pagde-deliver, ano po. So, pagdating po dun sa pagde-deliver ng bata ay hindi rin po napakadali, ano po. Sapagkat dadaan po din sila dun sa napakahirap na sitwasyon. Ayan. So, minsan po ay 'di ba 'pag magde-deliver, 'yan. So, solo po nila 'yon, solo nilang, paglalabas ano. At, ang isang babae pala po kapag dumaan na dun sa punto ng pagde-deliver, nawawalan na talaga sila ng lakas. Kaya ang tendency ano po kapag, ine-erehan na, ilalabas na yung sanggol ay dun po sila nawawala ng puwersa, nai-ere, ayan. So, doon din po sa pagde-deliver ay hindi po dali ano, sapagkat, sabi nga, maraming pinagdadaanan kahit na sa pinansiyal, talagang may mga pinagdadaanan sila ano. At, gano'n din po, may mga nakikita tayo ano do'n sa pasilyo ng ospital na bago mag-deliver ay talagang, pinalalakad, 'di ba, talagang ikot ng ikot, tapos makikita do'n sa kanilang mukha yung kalungkutan ano, yung pain ano. Yung iba naman ay nauuna po yung panubigan ano, na na kung saan po may lumalabas na agad ano. So, marami po yung gano'n, ng mga babae na nahihirapan. Pero sa lahat ng ito mga kapatid ano po, ipinapakita lang dito na ang babae pala pagdating dun sa, panganganak ay hindi gano'n napakadali. So, sa atin ano na mga anak, nakikita ba natin yung hirap nila? Na ang hirap ano, yung isang nanay gano'n pala yung mga pinagdadaanan, pero pagdating na lumaki na yung anak, ay naku po, problema pa niya. Ano, yung iba ay napapasama sa mga barkada, tapos mababalitaan na lang na may sugat yung anak, nasa kulungan yung anak. Kaya mga anak ano, ngayong Mother's Day pahalagahan, at sa bawat araw pahalagahan po natin yung ating mga magulang na habang sila po ay nabubuhay pa, ito po yung pagkakataon natin na sila po ay ating lapitan. Ito na yung pagkakataon na sila po ay ilibre, pakainin, tapos ay sa lahat ng kanilang pag-aasikaso, suklian po nyo. Ngayong sila'y tumatanda na, huwag po nyo silang kalimutan. So marami pong salamat at tayo po'y mananalangin. Father God, marami pong salamat. Bless mo ang lahat na nakinig ng iyong salita. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat at muli tayo po ay magkita ulit. In Jesus' name, Amen.